Alam mo ba na yung 5,000 pesos mo, pwedeng-pwede na yan para makapagsimula ka at maging sarili mong Shopee boss? Oo, tama yung narinig mo. Sa halagang yan, ituturo ko sa iyo kung paano natin to papalaguin, step by step, para makapagtayo tayo ng isang tunay at kumikitang online business. Okay, so unang-una sa lahat, para siguradong hindi masasayang ang 5,000 pesos natin, kailangan natin ng isang solid na plano. Kasi sa maliit na puhunan, bawat piso mahalaga. So tingnan natin kung saan ba dapat mapunta yan. Heto yung proposed breakdown natin. Yung pinakamalaking chunk, 60% or 3,000 pesos, diretso yan sa inventory. Bakit? Kasi yan ang puso at kaluluwa ng business natin. Siyempre, walang benta kung walang produkto, di ba? Sunod, maglalaan tayo ng 530 pesos for DTI registration para safe yung business name mo. Tapos, another 500 para sa mga permit like barangay clearance. 500 din para sa packaging para naman professional tingnan yung mga orders. At yung matitirang 470 pesos, yan yung ating operational reserve. Isipin mo na lang na emergency fund yan para sa mga di inaasahang gastos. Okay, dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Ano nga ba ang ibibenta natin? Simple lang ang formula dito. Kailangan nating maghanap ng produktong una, affordable para malaki ang tubo. Pangalawa, magaan para hindi mahal ang shipping. At pangatlo, siguradong magugustuhan ng customer para iwas returns at iwas sakit ng ulo. So kung susundin natin yung formula kanina, based sa trends ngayon, ito yung ilan sa mga patok na pwede mong pagpilian. Tech accessories tulad ng fast charging cables. Maliit lang yan pero laging kailangan. Tapos, fashion items na patok sa TikTok like Korean-style polos and claw clips. Beauty products tulad ng lip oils and tinted sunscreens. At syempre, yung mga home organizers na laging in demand. Lahat yan, pasok na pasok sa criteria natin. Para masulit natin yung 3,000 pesos na inventory budget, ang diskarte dito ay mag-source via wholesale. Ang mga lugar tulad ng Divisoria, 168 at 999 malls, yan yung mga aatakin natin. Doon, makakakuha tayo ng mga 60 to 100 units ng produkto na nagpapababa ng cost per item at syempre, nagpapalaki ng ating potential profit. Ito na yung part na madalas kinatatakutan ng marami. Pero, ito ang sekreto. Ito yung totoong game changer in the long run. Let's make your business official and more importantly, smart. So, paano maging smart? Ipapakilala ko sa inyo ang BMBE or Barangay Micro Business Enterprise. Ito yung batas na ginawa para tulungan ang mga maliliit na negosyo na tulad natin. Ang magic dito, kung ang total assets mo ay less than 3 million pesos and pasok na pasok tayo dyan, pwede kang mag-apply at maging income tax exempt. Ulitin ko ha, income tax exempt. Isipin mo, lahat ng kikitain mo, buong-buo mong pwedeng i-reinvest para palakihin palalo yung business mo. Grabe, di ba? Mukhang complicated pero simple lang tong proseso. First, mag-DTI business name registration ka. Online lang to. Second, kuha ka ng barangay clearance. Third, isunod mo na ang mayor's permit. At fourth, ito yung pinaka-importante. Bago ka pa man pumunta sa BIR, pumunta ka muna sa Treasurer's Office para mag-apply ng BMBE certificate. Yan ang magic ticket natin. At ito pa ang pinakamagandang balita. Ayon mismo sa batas, ang pagpaparehistro bilang BMBE ay pwedeng libre or may minimal fee lang na hindi tataas sa 1,000 piso. Sobrang sulit na kapalit nun para sa income tax exemption, di ba? Okay, so legal na tayo at may tax advantage pa. Ano nang susunod? Siyempre, oras na para buksan ang ating digital storefront sa Shopee. Akala mo mahirap? Hindi! 3 simpleng hakbang lang to. First, gawa ka lang ng account sa Shopee Seller Center. Second, kumpletuhin mo ang profile mo. Mag-isip ka ng catchy na pangalan, gawa ka ng simpleng logo, tapos sulat ka ng maikling description. And third, i-verify mo lang yung pickup address mo. Ganun lang kabilis. Oh, heto ang isang pro tip para madali kang mahanap ng mga customers. Isama mo sa shop name at description mo yung mga keywords na related sa produkto mo. Halimbawa, Aesthetic Organizers PH or K-Style Fashion Official. This helps your store na lumabas sa mga search results. Basic SEO yan. Okay, so para siguradong kumikita ka at hindi ka lang nagpapagod, kailangan nating intindihin kung saan napupunta ang bawat benta mo. Let's talk about Shopee fees at kung paano natin sila i-navigate para ma-maximize yung profit natin. So may 3 pangunahing fees na dapat mong tandaan. Una, yung commission fee. Ito yung share ni Shopee sa benta mo.
Pero good news, para sa mga bagong seller, libre to sa unang 90 days. Pangalawa, yung transaction fee. Ito yung bayad sa pag-process ng payment. At pangatlo, yung flat na 5 pesos order processing fee sa bawat successful order. So para mas klaro, yung commission at transaction fees ay parehong percentage-based. Pero may mga optional fees din, tulad ng para sa coins cashback o free shipping programs. Yes, may dagdag bayad to. Pero ang kapalit naman yan, mas mapapansin ang shop mo at mas gaganahan bumili yung mga tao. Kailangan mo lang i-calculate kung sulit ba para sa'yo. Dito tayo mag-ingat sa 5 peso order processing fee. Kung ang benta mo, for example, ay ang isang 25 peso na scrunchie, aba, 20% na agad ng benta mo ang napunta sa fee na yan. Malaki ang epekto niyan sa profit mo. Kaya ang diskarte, mas magandang magbenta ng products in bundles o mag-set ka ng minimum order. At eto na, ang resulta ng lahat ng pinag-usapan natin. Let's do a sample calculation. For example, sa isang item na binenta mo ng 150 pesos na nakuha mo lang ng 60 pesos sa wholesale, pagkatapos nating kaltasin lahat ng fees, ang net profit mo ay pwedeng umabot sa 69.10 pesos. That's a very healthy 46% profit margin. Ganyan kalaki yung potential kapag tama ang sourcing mo, tama ang pricing, at sinamantala mo yung BMBE. At laging tandaan, itong ating usapan ay para sa educational purposes lamang at hindi ito financial advice. Mahalaga pa rin kumonsulta sa isang professional financial advisor para sa mga desisyon na akma sa iyong personal na sitwasyon. So ayan na, mula sa 5,000 pesos, mayroon ka ng kumpletong plano. Mula sa produkto, legalidad, store setup, hanggang sa pag-manage ng kita mo. Ang tanong na lang ay, handa ka na bang magsimula? Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you'd never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.